Habang nagsasandok ako ng kanin sa aming kusina, sinabi ng kaisa-isa kong anak, "Nay, pwede po bang kunin ko na ang mana ko?" Sinulsulan pa ng asawa niya. Kailangan daw nila ng puhunan. Para akong sinampal sa harap ng mainit na kaldero. Hindi nila alam, ang bahay at lupang ito matagal nang may ibang nakapangalan sa isang dokumentong maingat kong itinago. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Clara. 45 taong gulang na ako ngayon. Marami na akong napagdaanan sa buhay. Mayroon na akong sariling chain ng restaurant, ang Kusina ni Clara. Magkasama kami ng aking anak na si Andrea sa aming bagong buhay, tahimik at payapa. Ngunit kahit gaano pa katagumpay ang aking narating, may mga araw na bigla akong nagugulat. Isang tunog lang ang telepono na hindi ko kilala. O isang amoy ng pabango na pamilyar sa nakaraan. Bumabalik ang mga alaala. Parang kahapon lang nang mangyari ang lahat. Naaalala ko pa, 10 taon na ang nakalipas noon. Nasaan na kaya ang mga araw na iyon, ang mga gabi ng kaligayahan na akala ko ay totoo? Ang aking asawa, si Rafael, kadarating lang niya mula sa isang business trip sa Cebu. Amoy pagod pa siya, ngunit ang halimuyak ng jasmine oil na bagong buhos niya sa paliguan, kumalat sa buong banyo. Isang amoy na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ito ay parang isang simula ng isang pagtatapos, nakatayo ako sa sala. Pinupulot ko ang mga maruruming damit niya. 10 taon ng pagsasama. 10 taon ng parehong gawain. Parang robot ako. Sa umaga, hatid si Andrea sa eskwela. Sa hapon, sundo. Pamalengke. Pagluluto. Plansa ng mga damit ni Rafael. Dati, isa akong financial director, matalino at may kakayahan. Ngunit iniwan ko ang lahat. Pinili kong maging haligi ng tahanan. Tinanggap kong magaspang ang aking mga kamay dahil sa sabon at kemikal. Pero hindi ako kailanman nagsisi. Dahil nagtiwala ako kay Rafael. Nagtiwala ako sa pamilya na binuo namin mula sa wala. Biglang bumulabog ang katahimikan ng sala. Isang sunod-sunod na tunog mula sa telepono ni Rafael. Nakapatong iyon sa itaas ng telebisyon. Hindi ko kailanman hinawakan ang kanyang telepono. Iyon ang aming kasunduan. Isang simpleng paggalang sa pribadong espasyo ng bawat isa. Ngunit, sa hindi ko malamang dahilan, parang magnet ang ilaw ng screen. May lumabas na pangalan. Hindi isang hindi kilalang numero. Si Bianca. Ang kanyang sekretarya. Kinilabutan ako. Si Bianca. Ang batang intern na minsan kong tinuruan. Ako pa mismo ang nagrekomenda sa kanya kay Rafael bilang personal na sekretarya. Nakita ko ang bilis niyang matuto. Ang kanyang kakayahan, nakita ko ang maikling mensahe sa lock screen. Hindi na kailangan ng password para basahin ang buong nilalaman. Ngunit ang lakas ng pagsabog nito ay mas masahol pa sa isang atomic bomb na direktang bumagsak sa aking dibdib. Buntis ako. Anong gagawin mo sa matanda mong asawa? Hindi na ako makapaghintay. Nahulog ang damit na hawak ko. 3 segundo. Sa loob lang ng 3 segundo, gumuho ang mundo ko. Hindi ito maingay na pagguho. Isa itong tahimik na pagkawasak. Parang nabingi ako. Ang tunog ng tubig na umaagos sa banyo ay tila isang malayo, bulong mula sa ibang mundo. Nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. Isang ginaw ang gumapang sa aking likod. Narinig ko pa ang paggangalit ng aking mga ngipin, kahit na ang air conditioner ay nasa 24 na degrees Celsius. Ang matanda mong asawa. Ganoon pala ako sa kanyang paningin. Ang lahat ng kabataan kong isinakripisyo, katumbas lang pala ng 2 masakit na salita. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang aking dibdib na sumabog. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin.
Isang babaeng gusot ang buhok, mukhang pagod at nanlalata dahil sa mga alalahanin. Nakasuot ng luma at kupas na damit pantulog. Ngunit sa halip na sumigaw, kumatok sa pinto, at kumprontahin si Rafael, isang nakakatakot na kalamigan ang bumalot sa aking isip. Ito ang katahimikan ng isang taong nakasudlong sa pader, walang takas. Ang tanging natitira ay lumaban para ipagtanggol ang sarili. Hinawakan ko ang telepono ni Rafael. Nanginginig ang aking mga daliri. Hindi sa takot kundi sa galit. Binuksan ko iyon. Ang password. Kaarawan pa rin ni Andrea, ang aming anak. Nakakadiri ang irony. Binuksan ko ang mensahe at inisa-isa kong tinipa ang bawat letra. Pilit kong ginagaya ang mapagmahal na tono na ginamit ni Rafael para lokohin ako sa loob ng maraming taon. Uwi ka na. Wala ang asawa ko. Business trip. Mag-usap tayo tungkol sa sanggol. Pinindot ko ang send, hindi pa lumipas ang 3 segundo. Umilaw muli ang screen. Dumating ang sagot ni Bianca. Parang sa isang hayop na gutom sa biktima. Paparating na ako. Iwan mong bukas ang pinto. CJ. Mahal kita, mahal. Ibinalik ko ang telepono sa dati nitong pwesto. Inayos ko ang anggulo. Para bang hindi ko iyon hinawakan. Patuloy pa rin ang agos ng tubig sa banyo. Narinig ko si Rafael na sumisipol ng isang pamilyar na kanta. Ang pag-ibig ay maaaring natatapos. Ngunit ang galit at paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Tiningnan ko muli ang sarili ko sa salamin. Inalis ko ang aking buhok. Hinayaan kong humulog ito sa aking mga balikat. Lumapit ako sa aking tokador. Kinuha ko ang isang matingkad na pulang lipstick. Maingat kong inilagay sa aking mga labi. Kulay pula, kulay ng dugo. Isang deklarasyon ng digmaan. Ito ay magiging isang napakahabang gabi. Sa gabi ring iyon, matapos kong ipadala ang mensahe mula sa telepono ni Rafael, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nagbibigay daan sa pinakamalalim na alaala. Naalala ko si Bianca. Si Bianca, na dati halos itinuturing kong nakababatang kapatid. Ako mismo ang nagturo sa kanya noon bilang isang intern sa lumang kumpanya ko. Nakita ko ang talino niya. Ang bilis niyang matuto. Kayang-kaya niyang abutin ang anumang gusto niya. Kaya nang sabihin ni Rafael na kailangan niya ng personal na sekretarya, isang taong mapagkakatiwalaan, siya ang agad na pumasok sa isip ko. Buong puso ko siyang nirekomenda kay Rafael. Buong pagmamalaki ko pa siyang ipinakilala. At ngayon, siya ang naging dahilan ng pagguho ng mundo ko. Ang pagtataksil ng taong tinulungan mo. Masakit. Mas masakit kaysa sa inaakala ko. Noon, pinili kong huwag pansinin ang mga senyales. Mga senyales na ngayon ay malinaw na, parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Si Rafael. Palagi siyang abala. Madalas ang kanyang biglaang biyahe sa Cebu. Hindi ko na mabilang ang mga gabi na sinabi niyang nasa overtime siya. Ang kanyang mga lihim na tawag sa telepono. Ang unti-unti niyang pagiging malayo. Ang kawalan niya ng interes sa akin. At kay Andrea. Noon, inakala kong normal lang ito. Dahil sa trabaho. Dahil sa stress. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, Clara, maging maunawain ka. Marami lang siyang iniisip. Naniwala ako. Buong puso akong naniwala. Ngunit ngayon, sa bawat alaala, bawat detalye, nagkakaroon ako ng bagong pagtingin. Naalala ko, minsan, nakita ko si Rafael na tinitingnan ang mga mamahaling website ng bag, sabi niya, para sa asawa ng kanyang boss. Isang regalo. Ngunit sa puso ko, may bumulong na pagdududa. Isang maliit na tinig. Pinatahimik ko iyon. Pinili kong huwag pansinin. At ngayon, sa pagdating ng mensahe ni Bianca, nagbalik ang mga alaala. Bawat maliit na detalye, bawat lihim na tingin, bawat pagbabago sa kanyang boses.
Malinaw na ngayon ang lahat. Parang bumukas ang mga pinto ng isang madilim na silid. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak ng malakas. Sa halip, pinili ko ang katahimikan. Naalala ko ang aking sarili na bumulong sa hangin. Hayaan mong akalain nilang nawawala sa sarili ako sa galit. Hindi nila alam. Hindi talaga. Ang katahimikan ko ang aking pinakamatalim na sandata. Ito ang naging pangako ko sa sarili ko. Isang pangako na matindi ang panginginig sa puso. Mula noon, sinimulan kong obserbahan ang lahat. Bawat galaw ni Rafael. Bawat salita ni Bianca. Ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga tawa. Parang isa akong detective, tahimik na nangangalap ng ebidensya. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong maunawaan ang lalim ng pagtataksil na ito. Habang naghihintay ako, dahan-dahan kong inihanda ang sarili ko. Hindi para sa isang away, kundi para sa isang paghaharap na mas matalim pa sa anumang salita. Pumili ako ng aking pinakamagandang silk nightgown. Regalo ni Rafael. Sinuot ko ito. Inilabas ko ang aking matingkad na pulang lipstick. Kulay ng dugo. Kulay ng galit. Ngunit sa aking labi, ito ay simbolo ng aking determinasyon. Sa center table, inihanda ko ang lahat. Ang isang bukas na bote ng red wine. 2 baso. Isang mansanas. At ang matalim na kutsilyo. Parang naghahanda ako para sa isang piging. Ngunit alam kong hindi ito para sa selebrasyon. Ito ay para sa isang labanan. Ang aking puso ay kalmado, ngunit ang aking isip ay matalim. Ang buong sala ay nabalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang katahimikan bago ang bagyo. At alam kong, sa hindi magtatagal, darating ang bagyong iyon, ang orasan ay tumunog ng 10:00. Sabay nito, nagsimulang umulan ng malakas sa bubong ng aming bahay. Bawat patak ay tila may sapat na bigat para durugin ang mga bulaklak ng bougainvillea sa aming bakod. Nakaupo ako sa sofa sa sala. Tuwid ang aking likod. Nakaharap sa pangunahing pinto. Sa center table, hindi ako naghanda ng tsaa o tubig. Sa halip, inilagay ko ang isang bukas na bote ng red wine. 2 kumikinang na baso. Sa tabi nito, may isang plato na may kalahating mansanas na binalatan. At ang matalim na kutsilyo na ginamit ko. Ang kintab ng bakal sa ilalim ng dilaw na ilaw ng chandelier ay lumikha ng isang nakakabagabag na kapaligiran. Inayos ko ang laylayan ng aking silk nightgown. Ito ang pinakamaganda kong nightgown. Regalo ni Rafael sa aming 5th anibersaryo. Matagal na akong hindi nakasuot nito. Masyado akong abala sa aming anak at sa mga gawaing bahay. Ngayong gabi, sinuot ko ito. Hindi para akitin ang aking asawa, kundi para salubungin ang babaeng umagaw sa kanya. Ding-dong, ding-dong. Tumunog ang doorbell ng sunod-sunod. Sinamahan ng malalakas na katok. Dumating na si Bianca. Mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Siguro, matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang sandali kung saan siya ay makakapasok sa bahay na ito bilang magiging may-ari. Tumayo ako. Dahan-dahan akong naglakad. Bawat hakbang sa malamig na tile floor ay isang kirot sa aking puso. Ngunit habang mas masakit ang aking puso, mas lalong lumilinaw ang aking isip. Huminga ako ng malalim. At pinihit ko ang hawakan ng pinto. Bumukas ang pinto. Isang bugso ng malamig na hangin ang pumasok. Kasama ang amoy ng basang lupa. Nandoon si Bianca. Nakakasilaw sa ganda at luho. Nakasuot siya ng manipis na red silk nightgown na may 2 strap lang. Sa ibabaw nito, isang eleganteng cream-colored trench coat. Sa kanyang kamay, isang branded na bag iyon ang bag na nakita kong tinitingnan ni Rafael sa isang website noong nakaraang buwan. Sinabi niyang para sa asawa ng kanyang boss. Lumabas na ang asawa ng boss ay itong kanyang kabit,
Ang mapang-akit na ngiti sa labi ni Bianca ay biglang nawala. Nang makita niya ako ang nagbukas ng pinto. Nanigas siya. Malaki ang kanyang mga mata. Hindi makapagsalita. Kumusta, Bianca? Umiti ako. Isang ngiti na parang kaibigan. Ngunit malamig hanggang buto. Ang gabi mo ay huli, Bianca. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Pasok ka. Malamig sa labas. Baka magkasakit ka. Umurong ako. Binuksan ko ng mas malaki ang pinto. Pinadaan siya na parang isang mahalagang bisita na natiling hindi gumagalaw si Bianca. Ang kanyang magandang mukha ay nagpalit ng kulay. Mula pula hanggang maputla. Tumingin siya sa loob ng bahay. Tapos ay tumingin sa akin muli. Hinahanap niya siguro ang anino ni Rafael para humingi ng tulong. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang katahimikan. At ang aking mga mata na tila tumatago sa kanyang kaluluha. Anong nangyari? Si Rafael ba ang nagpadala sa iyo ng mensahe, di ba? Tanong ko. Bahagyang ikiniling ang ulo. Ang boses ko ay tahimik na tahimik. Parang nagtatanong lang ako ng isang ordinaryong bagay. Ang aking mga salita, parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Ngunit ito rin ang salbabida na kanyang pinanghawakan. Ang kayabangan ng isang profesional na kabit ay muling lumabas. Agad siyang bumalik sa kanyang sarili. Itinaas ang kanyang baba. Pumasok sa bahay ng may matibay na hakbang. Hindi tinanggal ang kanyang sapatos. Nag-iwan ng mga bakas ng putik sa sahig na kararating ko lang pinunasan. Si Rafael ang tumawag sa akin. Akala ko nasa business trip siya, Clara. Baka nagkamali lang siya ng schedule. Umupo siya sa sofa. Ikinrus ang kanyang mga binti. Sadyang ipinakita ang kanyang mapuputing binti. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang flat na tiyan. Tinitigan ako ng may hamon. Nandito ako para magbigay sa iyo ng magandang balita. Siguro alam mo na ang tungkol sa pagbubuntis ko, di ba? Nagdadalang tao ako ng isang anak na lalaki kay Rafael. Umupo ako sa tapat niya. Kinuha ang bote ng alak. Nagbuhos ng isang baso. Ang matingkad na pulang kulay ng alak ay tila dugo. Itinulak ko ang baso sa kanya. Ang boses ko ay nakakagulat na tahimik. Aba! Ito ay isang malaking pagpapala. Dapat kitang batiin. Gusto mo ng baso? Ngumiti si Bianca ng may pagmamalaki. Ang tagumpay ay makikita sa kanyang mukha. Clara, huwag kang magpanggap na mabait. Hindi umiinom ang mga buntis. Masama sa aking anak. Matagal nang pinapangarap ni Rafael ang anak na ito. Kailangan kong mag-ingat. Bawat isa sa kanyang mga salita. Parang karayom na tumutusok sa aking puso. Alam ko kung gaano kagusto ni Rafael ng anak na lalaki. Dahil si Andrea lang ang naibigay ko. At ilang beses nang ipinahiwatig ng aking biyenan ang katapusan ng kanyang lahi. Ngayon, ginagamit niya ang sugat na iyon. Para saktan ako. Ay, nga pala. Nakalimutan ko. Kinuha ko ang kutsilyo. Dahan-dahan kong pinihit sa aking kamay. Ang kintab ng bakal ay tila nakakatakot kay Bianca. Umurong siya ng kusa. Kalmado akong nagbalat ng mansanas. Ang talim ay dumausdos ng walang kahirap-hirap. Nahuhulog ang balat sa plato. Kung gayon, babalatan ko na lang ang mansanas para sa iyo. Matamis ito. Ngunit mag-ingat ka. Dahil ang mga buto ay lason. Ang hangin sa sala ay naging napakabigat. Lumunok si Bianca. Ang kanyang mga mata ay gumagala. Tinitingnan ang pasilyo patungo sa aming silid-tulugan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Rafael. Isang tuwalya lang ang nakabalot sa kanyang baywang. Tumutulo pa rin ang kanyang buhok. Habang pinupunasan ang kanyang buhok, sumisipol siya.
Sabi niya ng malakas, mahal, pakikuha naman ako ng malamig na tubig. Nauuhaw ako pagkatapos maligo. Biglang huminto ang kanyang pagsipol. Nanigas ang kanyang mga paa. Parang estatwa. Malaki ang kanyang mga mata. Lumiliit ang kanyang mga pupil. Nakita niya ang eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang asawa na may hawak na matalim na kutsilyo. At ang kanyang kabit na nakaupo. Takot na takot sa sofa. Dalawang babae. Isang legal na asawa. At isang kabit. Naghaharap sa iisang silid. Sa ilalim ng iisang bubong. Maging ang tuwalya sa baywang ni Rafael ay tila babagsak dahil sa panginginig ng may-ari nito. Ang oras ay tila huminto sa aming sala. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila lumalakas. Nalulunod maging ang mabigat na paghinga ni Rafael. Nanatili siyang nakatayo doon. Hubad. Sa literal at sa figuratibo. Ang kanyang mukha ay nagpalit. Mula sa pagkagulat. Tungo sa lubos na pagkabigla. Bianca, anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagpapalit-palit ng tingin sa akin at kay Bianca. Parang naghahanap ng butas na mapagtataguan. Nang makita si Rafael, agad na inalis ni Bianca ang maskara ng kayabangan. Isinuot niya ang mukha ng isang kaawa-awang biktima. Mabilis siyang tumayo. Tumakbo patungo kay Rafael. Niyakap ang kanyang dibdib. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Parang ulan sa tag-araw. Rafael, natatakot ako. Niloko ako ni Clara para pumunta rito. May hawak siyang kutsilyo. Sabi niya, pagbabayaran niya kami, pati ang anak mo. Humihikbi si Bianca. Hawak ang kanyang tiyan. Nanginginig siya. Parang isang maamong tupa sa harap ng isang lobo, na natili akong nakaupo. Hawak pa rin ang kutsilyo at ang kalahating binalatang mansanas. Ang pagmamasid sa kanyang murang melodrama ay nakakasuka. Ang lalaking minsan kong minahal at iginalang. Ngayon, niyayakap niya ang ibang babae. Sa harapan ko. Sa sarili kong bahay. Nang marinig ang sinabi ni Bianca, ang natural na likas na pagprotekta sa kanyang kabit. At sa anak na magpapatuloy ng kanyang lahi. Nanaig. Ang takot at konsensya ay nalibing. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi. Kundi galit ng isang taong nahuli sa akto. Ngunit sumisigaw para takpan ang kanyang pagkakasala. Clara, anong kalokohan ito? Bakit mo siya niloko para pumunta rito? Anong plano mong gawin sa aking anak? Sumigaw si Rafael. Namumula ang kanyang mukha, inilagay ko ang kutsilyo sa mesa. Isang tuyong tunog ang umalinggaw-ngaw. Tumayo ako. Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ni Rafael. Nagsalita ako ng malinaw at matatag. Niloko ko siya. Tingnan mo ang telepono mo. Ang mensahe na ipinadala mo sa kanya. Uwi ka na. Wala ang asawa ko. Mahalaga pa ba kung sino ang nag-imbita sa kanya? Nandito na siya. Dala ang dugo mo sa kanyang tiyan. Nanatiling walang imik si Rafael. Alam niyang nabuking na siya. Ngunit hindi matanggap ng kanyang pagkalalaki ang pagkakamali. Niyakap niya si Bianca ng mas mahigpit. Parang isa akong halimaw na handang lumamon sa kanila ng buhay. Kahit buntis siya, may pinag-aralan ka. Bakit ka kumilos na parang isang mang-aapi? Sino ang tinatakot mo sa kutsilyong iyan? Nagbabalat ako ng mansanas para sa bisita, sagot ko. Ang isang bisitang dumating sa bahay ay dapat alukin ng inumin o pagkain. Iyan ang itinuro sa akin ng iyong ina. Ngunit para sa mga bisitang hindi bisita, at gustong tapakan ang may-ari ng bahay. Swerte pa sila na ganyan ang pagtrato ko sa kanila. Ngumiti ako ng mapait. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Bianca, na nagpapanggap na nanginginig sa bisig ni Rafael.
Nang makita ni Bianca na nasa panig niya si Rafael, lalo siyang naging matapang. Sumigaw siya sa sakit. Hawak ang kanyang tiyan. Aray, Rafael, sumasakit ang aking tiyan. Sa tingin ko, dinudugo ako. Nakakatakot ang tingin ni Clara. Natatakot ako na baka makaapekto ito sa sanggol. Ang madalas na eksena ng pagdugo sa mga telenovela. Ginagamit ni Bianca ng walang kahihiyan. Ngunit para kay Rafael, mas epektibo ito kaysa sa ano paman. Nang marinig ang mga salitang dinudugo ako, namutla si Rafael. Bianca, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Ang anak ko. Nagpanik si Rafael. Nakalimutan niya ang halos hubad siya. Nakalimutan niya ang aking presensya. Bilang kanyang asawa. Dalhin mo siya sa ospital ng mabilis, sigaw niya sa akin. Ang boses niya ay mapag-utos. Para bang isa lang akong katulong. Ano pa ang hinihintay mo, Clara? Kunin mo ang susi ng kotse. Hindi ako gumalaw. Ikinrus ko ang aking mga braso. Malamig kong pinanood ang kanilang pagganap. Ang kotse ay pag-aari nating dalawa. Ang mga susi ay nasa lugar. Kung gusto mo, kunin mo. Bukod pa rito, ang tiyan niya ang sumasakit. Hindi ang kanyang mga paa ang nabali. Kaya niyang maglakad. Nagdingit-ngit sa galit si Rafael. Tiningnan niya ako ng may puot. Isang puot na hindi ko pa nakita kailanman. Sa gitna ng galit at pag-aalala para sa kanyang tagapagmana, binuhat niya si Bianca. At tumakbo patungo sa pinto. Nang dumaan siya sa tabi ko. Marahil dahil sa takot. O dahil gusto niyang ilabas ang kanyang galit. Tinulak niya ako ng malakas sa balikat. Ang pagtulak ay napakalakas. Nawalan ako ng balanse. Nahulog ako. Tumama sa matalim na gilid ng aming glass center table. Isang basag na tunog. Ang matalim na gilid ng mesa. Nagdulot ng malalim na hiwa sa aking braso. Isang mainit na likido ang dumaloy. Tumutulo sa puting sahig. Sakit. Isang matinding kirot. Ngunit si Rafael, hindi man lang lumingon. Hindi niya man lang alam na nahulog ako. Sa kanyang mga mata, ang mahalaga lang ay si Bianca. At ang kanilang hindi pa isinisilang na anak, isinara ang pinto ng malakas. Umugong ang makina ng kotse. At mabilis na umalis. Sa gitna ng ulan, iniwan akong mag-isa. Sa malaki at malamig na bahay, puno ng amoy ng sariwang likido. Napaupo ako sa sahig. Tinitingnan ang sugat sa aking braso na patuloy na dumadaloy. Ang sugat sa laman ay gagaling. Ngunit ang sugat sa aking puso ay nagsisimulang mabulok. 10 taon ng kabataan. 10 taon ng pagpapakasakit para sa pamilya. At ang gantimpala, isang malupit na tulak, at isang pag-iwan ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako umiyak. Ang aking mga luha ay natuyo na. Mula nang basahin ko ang mensaheng iyon, gumapang ako. Para hanapin ang first aid kit. Ako mismo ang nagbenda ng sugat ko. Bawat ikot ng benda sa aking braso ay parang isang layer ng armor na aking isinusuot. Tumunog ang aking telepono. Ang aking ina. Siguro, ang intuwisyon ng isang ina ay palaging nagsasabi sa kanya kung ang kanyang anak ay nasa panganib. Sinagot ko ang tawag. Pinilit kong hindi manginig ang aking boses. Kumusta, Mama? Gising pa ako. Ayos lang ako, Mama. Nabasag ang aking boses. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa aking ina kung gaano kalupit ang aking asawa. Gusto kong tumakbo pa uwi. At sumilong sa bisig ng aking mga magulang. Ngunit hindi. Hindi ko sila pwedeng dagdagan ng alalahanin. Ang aking ama ay may problema sa puso. Hindi niya makakaya ang balitang ito. Pagod lang ako, Mama.
Bukas, dadalhin ko si Andrea para maglaro kasama ang lolo at lola. Mahal na mahal ko kayo. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang madilim na screen na sumasalamin sa aking maputlang mukha. Sa dilim, ang aking mga mata ay kumikinang. May matibay na determinasyon. Ngayong gabi, ang Clara na maamo at pasensyoso ay namatay. Bukas, pagdating ng bukang liwayway, tanging isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. At kunin ang lahat ng sa kanya. Ang laban na ito ay hindi ko pwedeng matalo. Sa gabi ng pagtataksil, may mga katanungan akong hindi masagot. Naisip ko, kayo kaya, aking mga kaibigan, ano ang una ninyong gagawin kung kayo ang nasa aking kalagayan? Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin. Kung naririnig nyo pa rin ang aking kwento hanggang dito, tulungan nyo po akong magkomento ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na may kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang aking pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ang huling bahagi, ang sumunod na umaga. Kulay abong langit. Mabigat. Gaya ng pakiramdam sa loob ng aming bahay. Nagising ako ng maaga. Naghanda ng almusal. Gaya ng dati. Hindi dahil gusto ko pang pagsilbihan si Rafael, kundi dahil kailangan ko ng lakas para sa labanan na naghihintay sa akin. Masakit ang sugat sa aking braso. Ngunit hindi ko ito pinansin. Naglagay ako ng manipis na benda at blusa na may mahabang manggas para itago iyon. Bandang 8:00 ng umaga. Ang pamilyar na tunog ng kotse huminto sa harap ng aming bakod. Pumasok si Rafael. Maingat niyang tinulungan si Bianca na bumaba. Para bang isang reyna ng kristal. Nagpalit ng nightgown si Bianca. Nakasuot siya ng maluwag na maternity dress. Kahit na flat pa rin ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nilagyan ng makeup para magmukhang maputla at mahina. Kasama nila si Aling Nena, ang aking biyenan. Kadarating lang niya mula sa simbahan. Hawak pa rin ang isang rosaryo at bumubulong ng mga dasal nang makita ni Aling Nena na may kasamang ibang babae si Rafael. Kumunot ang kanyang noo. Ngunit nang mapansin niya ang tiyan na sadyang pinalaki ni Bianca, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Parang mga headlight ng kotse. Rafael, anong ibig sabihin ito? Sino ang babaeng ito? Tanong ni Aling Nena. Ngunit ang kanyang tono, hindi galit, kundi pag-asa, bago pa man makasagot si Rafael. Mabilis na kumilos si Bianca. Nagpanggap siyang umiiyak. Magandang umaga po, Aling Nena. Ako po si Bianca, ang sekretarya ni Rafael. Dala ko po ang dugo niya sa aking tiyan. Isang lalaki po, Aling Nena. Kahapon lang po ako nagpa-ultrasound. Ang salitang di lalaki. Parang isang magic spell na tumama sa kahinaan ni Aling Nena. Nanigas siya. Nahulog ang kanyang rosaryo. Mabilis siyang lumapit. Inalis si Rafael. Hinawakan ang kamay ni Bianca. Totoo ba iyan, iha? Isang lalaki. Saan ka nagpa-ultrasound? Sigurado ba ang doktor? Opo, Aling Nena. Siguradong sigurado po. Ang inyo pong apo ay hindi na mapakali sa aking tiyan, sagot ni Bianca. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Nagsisinungaling. Walang kurap. Ilang linggo pa lang ang pagbubuntis. Paano siya sisipa? Ngunit si Aling Nena, bulag sa tuwa. Hindi niya napansin ang kasinungalingan. Nandoon ako sa pintuan ng kusina. Hawak ang isang sandok. Pinagmamasdan ang mabilis na pagbabago sa saloobin ng aking biyenan. Ang babaeng araw-araw nagsisimba at nangangaral tungkol sa moralidad. Ngayon, dahil sa balita ng isang apo sa tuhod, handang isang tabi ang lahat ng moralidad
Humarap sa akin si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng paghamak. Napakalayo sa mainit na pagtanggap na ibinigay niya kay Bianca kanina. Clara, lumapit ka rito. Tinawag niya ako. Parang isa lang akong katulong. Lumabas ako. Iniwan ang sandok sa mesa. Bakit po, Aling Nena? Tingnan mo si Bianca. Napakagaling. Alam niyang magbigay ng anak na lalaki sa pamilyang ito. Ikaw, 10 taon ka nang manugang dito. Isa lang ang ibinigay mo sa amin. At babae pa. Ngayon, si Bianca ang dahilan para hindi matapos ang ating apelyido. Maging maayos ka. Anong ibig mong sabihin na maging maayos ako, Aling Nena? Tanong ko. Ang boses ko ay nakakagulat na tahimik. Ibig kong sabihin, tanggapin mong manirahan si Bianca dito. Para maalagaan namin siya. Ikaw ang legal na asawa. Dapat kang maging pasensyosa. At mapagbigay. Alagaan mo sila hanggang sa mga anak siya. Pagkatapos, sisiguraduhin kong bibigyan ka ni Rafael ng sapat na pensyon. Hindi ka mawawalan. Ngumiti ako ng mapait. Gusto niya akong magbahagi ng asawa. Gusto niya akong pagsilbihan ang kanyang kabit. Sa sarili kong bahay. Aling Nena, araw-araw po kayong nagsisimba. Iyan po ba ang itinuturo sa inyo ng Diyos? Huwag mong isali ang Diyos dito. Sumigaw si Aling Nena. Hinampas ang mesa. Ang babaeng hindi marunong magbigay ng anak na lalaki. Iyan ang pinakamalaking kasalanan. Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng tagapagmana. Kung hindi mo kaya, hayaan mong gawin ng iba. Kung hindi mo ito matanggap, mag-file ka ng divorce. Ngunit sinasabi ko sa iyo, ang bahay na ito, ang lupa na ito, ay pag-aari ng pamilya. Itinayo ito sa pera ni Rafael. Kung aalis ka ng walang kasama. Huwag kang umasa na may madadala. Si Rafael, nakatayo sa tabi ni Aling Nena, ay nanatiling tahimik. Ibig sabihin nito, sumasang-ayon siya sa kanyang ina. Si Bianca naman. Sumiksik sa balikat ni Aling Nena. May ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Isang masamang alyansa ang nabuo sa harap ko. Isang taksil na asawa. Isang biyan na nabulag sa tradisyon. At isang tuso na kabit. At si Andrea. Isang bata pa lang. Mapupunta lang sa ibang pamilya. Simula ngayon, ilipat mo ang mga gamit ni Andrea. Mananatili si Bianca sa master's bedroom. Maganda ang sikat ng araw doon. Mabuti para sa buntis, utos ni Aling Nena. Isang malupit na utos. Na umagaw maging sa espasyo ng kanyang sariling apo. Napasikip ang aking puso. Kaya kong tiisin ang lahat ng kanilang insulto. Ngunit ang isali ang aking anak. Ang agawin ang kanyang mga karapatan. Para ibigay sa isang bata na hindi pa nga sigurado kung kasama sa pamilya. Iyon ay isang bagay na hindi ko pwedeng payagan. Aling Nena, ang bahay na ito ay kasama sa aming conjugal property. Ako ang nag-ambag dito. May karapatan ako rito. Hindi ninyo ako basta-basta mapapaalis. Kumislap ang mga mata ni Aling Nena. Mula sa kanyang bag kinuha niya ang isang luma at naninilaw na papel. Akala mo ba, dahil matanda na ako, ay bobo na ako? Ang titulo ng bahay na ito ay nasa pangalan ko pa rin. Nang ikasal kayo, ibinigay ko sa inyo ang lupa. Ngunit hindi ko kailanman inilagay sa pangalan ninyo. Karapatan kong magdesisyon kung kanino ko ito ibibigay. At sinasabi ko sa iyo ngayon, ilalagay ko ang bahay na ito sa pangalan ng aking apo. Sa sandaling ipanganak siya, naramdaman kong parang bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Lumabas na matagal na pala niyang pinlano ang lahat. O marahil, palagi siyang may baraha sa kanyang manggas. Para protektahan ang mga ari-arian ng kanyang anak mula sa akin. Wala akong pag-asa.
literal na wala sa huling pagtatangka ng paglaban. Tinangkang pigilan ng isang ina ang mga pag-atake. Ngunit sa isang iglap nawala ang lahat. Ang pag-asa, ang pangarap, ang balwarte ng aking pagmamahal. Ito ay nawasak. Tuluyan. Walang natira ang buhay sa bahay na iyon. Ang bahay na minsan kong itinuring na tahanan ay naging isang impyerno. Opisyal. Si Bianca. Maninirahan na doon. Inangkin niya ang aming master's bedroom. Sabi niya, mas komportable daw para sa isang nagdadalang tao. Sa akin at kay Andrea. Ang natira ay ang maliit at mahalumigmig na bodega sa likod ng bakuran. Dati, ito ay imbakan lang ng mga lumang gamit, nagsimula ang pagpapahirap. Hindi lang sa damdamin, kundi sa aming kabuhayan. Isang hapon, pumunta ako sa isang mall para bumili ng pagkain at gatas para kay Andrea. Nang ibigay ko ang credit card, tiningnan ako ng cashier ng may awa. Ma'am, denied po. Ang card ninyo po ay blocked. Sinubukan ko ang pangalawa. Ang pangatlo. Lahat. Walang laman, kinilabutan ako. Sa gitna ng mahabang pila, namumula ang aking mukha sa kahihiyan. Ang mga mausisang mata ay tumututok sa akin. Parang mga sundang. May cash po ba kayo? Ma'am, tanong ng cashier. Mahina. Kinapa ko ang aking pitaka. Ilang barya lang ang natira. At kaunting papel na pera. Hindi sapat para sa isang maliit na lata ng gatas. Malungkot kong ibinalik ang lahat ng pinamili ko. Maliban sa isang pakete ng instant noodles. Paglabas ko ng supermarket, dumaloy ang aking mga luha. Tuluyan akong sinakal ni Rafael. Gusto niya akong pilitin na lumuhod. Magmakaawa. O umalis sa sarili kong kagustuhan. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Bianca. Nakahiga sa aming mamahaling sofa. Nanood ng telebisyon. Kumakain ng mamahaling cherries. Bihira ko itong bilhin. Para makatipid. Sa sahig, nakakalat ang mga balat ng buto ng sunflower. Nang makita niya akong walang bitbit na grocery bag, bumiti siya ng masama. Ay, Clara. Galing ka sa palengke, wala kang dala. Sayang naman. Sigurado, binlock na ni Rafael ang mga credit card mo, no? Sabi niya, baka gamitin mo daw ang pera para sa ibang lalaki. Kaya kailangan mong higpitan ang sinturon. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang. Bibigyan kita ng limos. Kawawang Andrea. Kung magugutom siya, hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa kusina. Ngunit maging ang aking kusina, hindi na akin. Magulo ang lahat. Ang mga garapo ng pampalasa na maingat kong inaayos. Nakakalat. Sa mesa, tambak ang maruruming plato mula sa tanghalian, ay Clara. Pagod na kami ni Aling Nena. Kaya hindi pa namin nahugasan. Hugasan mo na lang, sige. Sabi ng doktor, hindi ako pwedeng humawak ng kemikal. Ang boses ni Bianca. Parang isang boss na nagbibigay ng utos sa kanyang katulong. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad. Pasensya. Kailangan kong maging pasensyosa. Wala pa akong ebidensya. Wala pa akong pera. Wala akong kapangyarihan. Kung gagawa ako ng eskandalo ngayon, mawawala sa akin si Andrea. Hinugasan ko ang mga plato. Tahimik. Ang tunog ng mga pinggan. Sumasalamin sa kaguluhan sa loob ko. Pagsapit ng gabi, pumunta ako sa silid ni Andrea. Nakita ko siyang nakasiksik sa isang sulok ng kama. Niyayakap ang kanyang sirang teddy bear. Namamaga ang kanyang mga mata. Andrea, anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Lumapit ako.
Nag-aalala. Niyakap ko siya. Ngunit lumayo siya. Tumingin ng may takot sa pinto. Bumulong, "Mama, si Tita Bianca po." Sabi niya, papaalisin daw tayo ni Papa sa bahay. Magmamakaawa daw tayo sa kalsada. Itinaas ko ang manggas ng kanyang pajama. Kinilabutan ako. Sa kanyang maliit na braso, may malaking marka ng sakit. Ang mga marka ng daliri na kumurot sa kanya. Malinaw. Sinaktan ka niya? Nanginginig ang aking boses sa galit, "Opo." Kumuha po ako ng tubig. Tapos, natapunan ko po ng kaunti ang kanyang damit. Sinaktan niya po ako. At sinabi niya po, kung sasabihin ko daw sa iyo o kay Papa, sasabihin niya kay Papa na disiplinahin ako. Umakyat ang dugo sa aking ulo. Kaya kong tiisin ang lahat ng insulto sa akin. Ang mawala ang aking asawa. Ang aking bahay. Ang wala akong makain. Ngunit ang hawakan ang aking anak. Pisikal at emosyonal. Ang demonyo sa loob ko ay opisyal na nagising. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Hinalikan ko siya sa noo. Wala nang luha. Pinalitan iyon ng nagdiningas na mga mata ng isang ina. Handang pumatay para sa kanyang anak. "Andrea, anak, patawarin mo si Mama. Simula ngayon, wala nang mananakit sa iyo. Pangako." Tumayo ako. Lumabas ng silid. Wala akong dalang kutsilyo. Ngunit ang aura na nagmumula sa akin, mas matalim pa sa anumang talim. Dumiretso ako sa sala, kung saan narinig ko ang malalakas na tawanan ni Rafael, Aling Nena at Bianca. Nagse-celebrate sila sa gitna ng sakit ng aking anak. Perpekto. Huminto ako sa harap ng sala. Huminga ako ng malalim. Ngayong gabi, papanginigin ko ang bahay na ito. Hanggang sa mga pundasyon nito. Nakita ko ang telepono ni Bianca sa mesa. Isang plano. Biglang nabuo sa aking isip. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, maglalaro kami ng marumi. Ang sarili mong armas. Babalik sa iyo. Pumasok ako. Ang aking mukha ay kalmado. Sa nakakatakot na paraan. "Bianca, gusto mo ba ng sopas na nido ng ibon? Ipaghahanda kita ng isang mangkok. Maganda iyon para sa apo ni Aling Nena." Lahat sila ay kinilabutan. Ang aking biglaang pagsuko. Isang senyales ng pagtalikod. O ang simula ng isang malaking bagyo sa sumunod na mga araw. Ang bahay na minsan kong itinuring na tahanan ay naging isang hawla, puno ng pagpapanggap at pagtatago. Pinilit kong gampanan ang papel ng isang talunan na asawa at masunurin upang makahanap ng pagkakataon na bumawi. Ngunit hindi ko kailanman inakala na ang kasamaan ng tao, kapag pinagharian ng kasakiman, ay maaaring umabot sa gayong sukdulan. Kamakailan, ang aking isip ay laging malabo. Laging nahihilo. Parang lumulutang. Nagsimulang humina ang aking alaala. Minsan, habang nagluluto ako ng nilagang karne, sandali akong lumingon. Pagbalik ko, ang sabaw, napakaalat. Para bang ibinuhos ang isang buong bote ng asin. Kahit na sigurado akong hindi ko pa iyon nilalagyan ng pampalasa. Isa pang beses. Pagkatapos kong magsabit ng mga damit, paglabas ko ulit, ang mga damit, nakakalat sa sahig, puno ng putik. "Clara, nakalimutan mo na naman ba ang bitamina mo? Bakit ka laging absent? Tingnan mo. Iniwan mong nakasaksak ang plansa. Sinunog mo ang damit ni Rafael." Ang matinis na boses ni Bianca. Mula sa sala. Ginising ako mula sa aking pagkalito. Nagulat. Tumakbo ako papasok. Nakita ko ang puting damit ni Rafael. May malaking sunog. At ang plansa.
Umuusok pa rin. Kinilabutan ako. Siguradong sigurado akong hindi ko hinawakan ang plan sa buong umaga, si Rafael. Pababa ng hagdan. Tiningnan niya ako. May halong paghamak at peking awa. Clara, anong nangyayari sa iyo? Nasa bahay ka lang. Hindi mo magawa ng maayos ang simpleng gawain. Baka na ba nawawala sa sarili ka na? Hindi nauutal kong sagot. Natuyo ang aking lalamunan. Gusto kong ipaliwanag ang sarili ko. Ngunit masakit ang aking ulo. Para bang sasabog. At ang aking mga talukap ng mata. Napakabigat. Noong gabing iyon, pagkatapos ng isang tensyonadong hapunan, binigyan ako ni Bianca ng isang baso ng orange juice. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Uminom ka, Clara, para magkaroon ka ng lakas. Tingnan mo kung gaano ka kaputla. Pamilya pa rin tayo. Hindi mo kailangang maging malusog. Para alagaan si Andrea. Tiningnan ko ang baso ng juice. Nagdududa. Ngunit ang pagkatuyo ng aking lalamunan at ang sakit ng aking ulo nagpahina sa aking paghusga. Kinuha ko ang baso. Ininom ko ito ng isang lagukan. May kakaiba itong pait. 15 minuto lang ang lumipas. Nagsimulang umikot ang mundo ko. Ang mga dingding. Tila gumuguho. At ang kisam. Nagsimulang umikot. Naramdaman ko ang matinding init. Para bang may apoy sa loob ng aking katawan, sinubukan kong tumayo. Para kumuha ng malamig na tubig. Ngunit ang aking mga braso at binti. Hindi sumasagot. Sa gitna ng aking pagkahilo, nakita ko ang sarili kong sumisigaw. At nagtatapon ng mga bagay. Nakita ko si Bianca. Nakasiksik sa tabi ni Rafael. Nagre-record gamit ang kanyang telepono. Habang isang masamang ngiti ang sumasalamin sa kanyang labi. Narinig ko ang boses ni Aling Nena. Sumisigaw sa mga kapitbahay. Tulong! Ang aking manugang. Na ba nawawala sa sarili na? May hawak siyang kutsilyo. Gusto niya kaming patayin. Tulong! Gusto kong sumigaw. Na hindi ako nawawala sa sarili. Na may inilagay sila sa aking inumin. Ngunit ang aking dila. Nanigas. Mga ugong lang na walang kahulugan ang lumalabas sa aking bibig. Ang huling larawan na nakita ko, bago ako tuluyang lamunin ng dilim, ay ang malamig at malupit na mukha ni Rafael. Tiningnan niya ako. Parang basura na kailangan agad itapon. Pagbukas ko ng aking mga mata, ang matapang na amoy ng disinfectant ay nagpalungkot sa aking tiyan. Nakahiga ako sa isang malamig na metal na kama. Ang aking mga kamay at paa nakatali ng leather straps. Sa paligid ko, 4 na puting dingding. Sa tulong ni Rico, sinimulan ko ang isang tahimik na paglalakbay. Isang paglalakbay hindi para tumakas, kundi para hanapin ang katotohanan. Bawat araw, bawat gabi, para akong isang investigador sa sarili kong buhay. Dahan-dahan kong binuksan ang mga libro ng kasinungalingan na isinulat ni Rafael at Bianca. Unang-una, ibinuhos ko lahat kay Rico. Ang bawat detalye, ang bawat sakit, ang bawat pagdududa. Maging ang hinala ko na hindi talaga buntis si Bianca. Walang pag-aalinlangan, naniwala siya sa akin. At mula doon, nagsimula siyang kumilos. Ilang linggo lang ang lumipas, bumalik si Rico na may dalang mga dokumento. Umupo siya sa harap ko at dahan-dahang inilahad ang mga papel sa mesa. Ang kumpanya ni Rafael, Clara, ay isang malaking facade lamang. Lubog na siya sa utang sa bangko at sa mga loan shark, umabot na sa milyon-milyong piso. Napahawak ako sa mesa. Milyon-milyong piso. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang minana ko,
ang perang inipon namin para sa kinabukasan ni Andrea. Nasaan na lahat iyon? Nalaman ko na unti-unti pala niyang inililipat ang mga ari-arian sa mga kumpanyang imaki o mga peking kumpanya para itago ang mga ito mula sa mga pinagkakautangan. Ang lalaking minahal ko, isang manloloko pala hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pera, pero hindi doon natapos ang lahat. May isa pang folder si Rico. Nang buksan niya ito, nakita ko ang litrato ni Bianca. Ngumiti siya sa litrato, isang ngiting gayon ay nagbibigay na sa akin ng kilabot. Si Bianca, sabi ni Rico, ay isang profesional. Ayon sa investigasyon niya, si Bianca ay may mahabang listahan ng mga mayamang lalaking naloko. Ang modus niya, magpapanggap na buntis, makukuha na ng malaking pera, at pagkatapos ng ilang buwan, sasabihing kinakunan siya at bigla na lang maglalaho na parang bula. Biglang bumalik sa isip ko ang isang gabi. Nakita ko si Bianca sa kusina, akala niya tulog na ang lahat. Nakita ko siyang palihim na uminom ng alak. At pagkatapos, narinig ko siyang pumasok sa banyo at pilit na isinusuka ang kanyang kinain. Noong una, inisip kong baka masama lang ang pakiramdam niya. Ngayon, malinaw na ang lahat. Kinumpirma nito ang lahat ng hinala ko. Isa itong malaking pagpapanggap at doon ko naintindihan ang lahat. Hindi lang ang pera ko ang habol nila. Nalaman ko, sa tulong ng mga dokumento ni Rico, na may plano si Rafael na kunin ang lupa ng mga magulang ko. Isang lupain sa probinsya na biglang tumaas ang halaga dahil sa planong pagpapatayo ng isang bagong highway. Ang huling pamana sa akin, gusto pa niyang agawin. Sa puntong iyon, nawala ang lahat ng natitirang pagmamahal sa puso ko. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin o sa sakit na idinulot nila. Hindi na ito tungkol lang sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya at pagprotekta sa natitirang dignidad ng aming pamilya. Kailangan kong kumilos. At kailangan kong gawin ito ng matalino. Nagsimula ang pagbabago sa sarili ko. Isang umaga, humarap ako sa salamin at hindi ko na nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Mahaba, walang buhay ang buhok. Malungkot ang mga mata. Damit na parang laging nagluluksa. Hindi ito si Clara Garcia. Kinabukasan, nagpagupit ako. Isang maikling bob cut na nagbigay ng hugis sa mukha ko. Itinapon ko ang lahat ng luma kong damit. Pinalitan ko sila ng mga eleganteng suit, mga damit na sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Nagsimula akong magsuot muli ng alahas, hindi para magyabang, kundi para ipaalala sa sarili ko ang aking halaga. Hindi na ako ang dating Clara. Ako na si Clara Garcia, ang babaeng minsang iniwan nila sa dilim. Sa tulong ulit ni Rico, nakahanap ako ng trabaho. Hindi lang basta trabaho. Naging pinuno ako ng internal audit sa isang kumpanyang direktang kalaban ng negosyo ni Rafael. Alam kong darating ang balita sa kanya. At iyon mismo ang gusto ko, sinimulan ko ang unang paggalaw. Gamit ang isang burner phone, nagpadala ako ng isang mensaheng walang pangalan kay Rafael. Isang simpleng mensahe tungkol sa paggamit niya ng mababang kalidad na bakal sa isa sa mga proyekto niya, isang sikretong kaming dalawa lang ang nakakaalam. Walang banta, isang paalala lang na may nakakaalam ng mga itinatago niya. Sigurado akong kinabahan siya. Ang pagdududa ang pinakamabilis na lason, ang pangalawang tira, para kay Bianca. Gamit ang isang peking email, ipinadala ko sa kanya ang mga kopya ng utang ni Rafael sa mga loan shark. Nilakipan ko ito ng isang maikling mensahe. Akala mo nakahuli ka ng milyonaryo. Akala mo lang yun. Maghanap ka na ng tulay na titirhan, babae. Hindi nagtagal, nakatanggap ng balita si Rico mula sa kaibigan niyang taxi driver na madalas mag-abang malapit sa bahay nila Rafael. May mga gabi raw na dinig ang sigawan. Mga basag na gamit. Nagsimula na ang gulo. Si Bianca, natakot na wala siyang makuhang pera, ay nag-umpisa ng magpanik, ang huling marka ng sakitbog, para sa biyanan ko, si Aling Nena.
Gumawa ako ng peking social media account. Isang matandang babae na mahilig magluto, ang perpektong kaibigan para sa kanya. In-add ko siya at tinanggap naman niya. Pagkatapos ng ilang araw ng palitan ng mga resipe, nagpadala ako sa kanya ng mga lumang litrato. Mga litratong hindi niya pa nakikita. Si Bianca, nasa isang bar, nagsasayaw, naninigarilyo, at may kasamang iba't ibang lalaki. Nilagyan ko ng caption, "Tingnan ninyo po ang bago ninyong manugang." Sabi niya buntis, pero bakit parang wala ng bukas kung uminom at sumayaw? Kinagabihan, narinig ng mga kapitbahay ang isang malakas na sigaw mula sa bahay. "Hayop ka! Niloloko mo ako! Buntis ka at nagpa-party ka sa mga bar? Papaslangin mo ang apo ko." Boses iyon ni Aling Nena, puno ng galit. Narinig din nila si Rafael na sumisigaw, pilit na pinatatahimik ang ina. Kinabukasan, tumawag ang telepono ko. Si Rafael. Ang boses niya, puno ng paglalambing. Bigla niyang na-miss ang luto ko. Na-miss niya raw si Andrea. Niyaya niya akong mag-almusal sa paborito naming kainan ng kosido. Pumayag ako. Sa isip ko, kung gusto mong magpanggap na nagsisising asawa, magpapanggap ako na isang hangal na asawa na umaasa sa pagbabalik. Tingnan natin kung sino ang mas mahusay umarte. Kung naririnig niyo pa rin ang aking kwento hanggang dito, tulungan niyo po akong magkomento ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na may kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang aking pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ang huling bahagi. Ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ni Rafael ay ginanap sa pinakamagarang 5-star hotel sa syudad. Isa itong malaking palabas na inorganisa niya para pakalmahin ang mga nagpapautang at para makahikayat ng mga bagong mamumuhunan. Naroon si Aling Nena at si Bianca, parehong nakasuot ng magagarang damit, pero baka sa kanilang mga mukha ang tensyon. Dumating ako kasama si Rico. Suot ko ang isang wine red na evening gown. Ang buhok kong maikli ay nakaayos ng moderno. Ang labi ko ay pinintahan ng matingkad na pula. Pagpasok namin sa ballroom, dahan-dahang humina ang tugtog. Lahat ng mata napunta sa amin. Nakita ko si Rafael. Natigilan siya. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagkagulat at isang bagay pa, pagnanasa, hindi na ako ang abang asawa na iniwan niya. Ako na si Clara Garcia, ang babae na muli niyang hinahangad. Lumapit siya. Pilit nang humingiti, bumubulong ng mga matatamis na salita. Magalang akong umiwas. Narito ako para magbigay ng isang espesyal na regalo, sabi ko sa kanya, sapat lang para marinig niya. Hindi nagtagal, parang isang buhawi, sumugod si Bianca. Pumwesto siya sa gitna namin ni Rafael. "Anong ginagawa mo dito?" sigaw niya. Pilit niyang ipinapakita ang kanyang tiyan na mas malaki pa kaysa sa huli kong nakita. Sinusubukan niyang ipamukha sa lahat na siya ang reyna ng gabing iyon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. "Bianca," sabi ko sa mahinahon ngunit malinaw na boses, "may mga nakakita sa'yo na umiinom ng alak. Kung totoong buntis ka, sigurado akong papayag ka na suriin ka ng isang doktor, ngayon din dito mismo." Nakita ko ang gulat at takot sa kanyang mga mata. Nawala ang kanyang tapang. Sa halip na sumagot, sinugod niya ako, akmang sasampalin. Umatras ako ng bahagya, at sa kanyang pagmamadali, natapilok siya sa sarili niyang takong. Isang malakas na tunog ang umalinggaw-ngaw. Nahulog si Bianca ng padapa sa makintab na sahig. At mula sa ilalim ng kanyang mamahaling bestida, isang unan ang gumulong. Isang unan na hugis siya ng buntis, ang buong bulwagan ay natahimik. Lahat ng tingin ay napako sa unan, at pagkatapos, sa patag na tiyan ni Bianca, nanginginig na itinuro ni Aling Nena ang unan, tapos si Bianca. "Ikaw, ang apo ko isang unan." Ang mukha ni Rafael ay nag-iba-iba ng kulay, mula pula hanggang sa kulay ube. Tiningnan niya si Bianca na parang isang halimaw. Doon ako nagsalita, ang boses ko ay malamig na parang yelo. "Binabati kita, Rafael.
Napakalambot ng iyong tagapagmana. Ang mga salita kong iyon ang nagsilbing mitsa. Sumugod si Aling Nena kay Bianca, sinabunutan ito. Si Rafael naman, sa sobrang galit, ay nawala ng kontrol sa sarili. Nagsimula ang kaguluhan. Sigawan, basagan ng mga gamit. Ang mga kamera ng mga taga-media ay walang tigil sa pag-flash. Sa gitna ng kaguluhan, lumakad si Rico pasulong. Ipinakilala niya ang sarili bilang kinatawan ng ahensya sa buwis at ng mga pinagkakautangan ni Rafael. Naglabas siya ng mga papeles na nagpapatunay sa mga kaso ng tax evasion at pandaraya. Kasabay nito, pumasok ang mga pulis at agad na pinusasan si Rafael. Sa gitna ng lahat ng ito, napahawak si Aling Nena sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata at bigla siyang bumagsak sa sahig. "Mama! Mama!" sigaw ni Rafael, pero pinigilan siya ng mga pulis. Sa lahat ng tao doon, ako lang ang lumapit. Lumuhod ako at sinubukang bigyan siya ng paunang lunas habang hinihintay ang mga mediko. Ang babaeng nagdulot sa akin ng labis na sakit, ngayon ay walang malay sa aking harapan. Si Aling Nena, ang biyenan na laging ipinagmamalaki ang kanyang walang bahid na apelyido, ay namutla. Nanginginig niyang itinuro si Bianca. "Halimaw, isa kang halimaw." Sumabog si Bianca. "Huwag niyo akong sisihin. Kung hindi dahil sa yaman na ipinangako ng anak niyo, hindi ko papansinin ang isang talunan na tulad niya." Nag-away sila, naghilahan ng buhok, nagsigawan. At si Rafael, na nakapusas na, ay sumisigaw din sa galit at kahihiyan. Sa gitna ng lahat, dinala ni Aling Nena ang kanyang kamay sa dibdib. Lumaki ang kanyang mga mata. At bumagsak siya sa sahig. Walang malay. "Mama, mama!" sigaw ni Rafael. Sinubukang lumapit. Ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Sa kaguluhang iyon, isang tao lang ang lumapit para tumulong. Ako. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Lumuhod ako sa tabi ni Aling Nena. At nagsimulang magsagawa ng first aid. Tiningnan ako ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng ambulansya ay papalapit. Isang senyales ng huling pagbagsak ng isang pamilya na binuo sa kasinungalingan. Kinabukasan, ang salaming pinto ng opisina ni Rafael ay nakasara. Ang dilaw na police tape, "Huwag tumawid," ay parang mga peklat na sumisira sa imahe ng kanyang pinaghirapang tagumpay. Nakatayo ako sa kabilang kalye. Pinagmamasdan ang mga investigador na naglalabas ng mga kahon ng dokumento. Mga peking kontrata, double entry bookkeeping, at ang mga ebidensya ng pandaraya na pinaghirapan naming kolektahin ni Rico. Ang balita ng pag-aresto kay Rafael ay kumalat na parang apoy sa social media. Mga hashtag tulad ng peking milyonaryo, pagbubuntis na unan, at paghihiganti ng asawa ay trending. Nagagalak ang mga tao. Minumura si Rafael at Bianca. Ngunit sa halip na kagalakan, naramdaman ko ang isang malaking kawalan. Tumawag si Rico. "Clara," sabi ng bangko, sisimulan na nilang i-embargo ang bahay. Lumabas na lihim na isinangla ni Rafael ang titulo sa mga nagpapautang. At pati na rin sa bangko. Ngayon na bangkarota na siya, kailangan nilang bawiin. Paano? At ang lupain ng aking mga magulang, tanong ko. Kinakabahan. Naging maswerte ka. Hindi niya nagawang lokohin ang iyong mga magulang para pumirma. Ligtas ang lupain. Ngunit ang bahay sa tingin ko hindi na maililigtas. Ibinaba ko ang telepono. At nagmaneho pabalik sa aming dating bahay. Ang bahay na may 3 palapag na minsan kong pinuno ng pagmamahal. Kung saan bawat sulok ay may alaala. Ngayon, mukhang abandonado. Bukas ang bakod. At ang mga tsismosang kapitbahay ay nagkukumpulan sa labas. Sa loob, mga lalaking may tattoo. Naglalabas ng mga muebles. Television, ref, sofa.
at inihagis sa isang truck na parang basura. Pumasok ako. Walang pumigil sa akin. Sa gitna ng magulong sala, nakita ko si Bianca. Galit na naghahalongkat sa mga drawer. Nasaan ang pera? Ang mga alahas? Alam kong may tinatago pang iba ang matandang iyon dito, bulong niya sa sarili. Nang makita niya ako, nanigas siya. Itinago niya ang isang lumang relo sa kanyang likod. Anong ginagawa mo dito? Wala nang natira sa bahay na ito. Huwag kang umasa na may madadala ka, sigaw niya. Ngunit nanginginig ang kanyang boses, tiningnan ko siya ng may awa. Ano ang hinahanap mo, ginto? Matagal nang ibinenta ni Rafael ang lahat para bayaran ang interes ng kanyang mga utang. At ang relong iyan na hawak mo ay isang peke. Baka nagkakahalaga ng 2,000 piso. Sapat para sa isang plato ng sopas. Nanigas si Bianca. Binitawan ang relo at nahulog ito sa sahig. Nabasag ang salamin. Umupo siya at humagulgol. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa panghihinayang. Dahil lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka bumalik, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito, sisi niya sa akin. Nagkakamali ka, Bianca, lumapit ako. Bumagsak ka. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mong kasakiman. Pinili mong maging isang mapagsamantala. Kapag namatay ang host, mamamatay ka rin. Ang karma ay hindi natutulog. Sa sandaling iyon, isang taxi ang huminto sa labas. Bumaba si Rafael. Pansamantala siyang pinalaya habang hinihintay ang paglilitis. Ngunit ang kanyang hitsura ay mas masahol pa sa isang pulubi. Gusot ang damit. Magulo ang buhok. At malalim ang mga mata. Nakita niya ang bahay na nakasara. Ang mga lalaking nag-aalis ng mga muebles. At kami. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. At lumuhod siya sa gitna ng garahe. Hindi siya sumigaw. Tiningnan niya lang ako. Clara, tapos na. Tapos na ang lahat. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong tinawag na asawa. Wala na akong nararamdamang galit. Awa na lang. Bigla. Tumakbo si Bianca palabas ng bahay. May hawak na kutsilyo. Hayop ka. Ibalik mo sa akin ang mga taon na sinayang ko sa iyo, manloloko. Sinubukan niyang sugurin si Rafael. Ngunit mabilis niyang naiwasan. Nahulog si Bianca. At lumipad ang kutsilyo. Sinugod siya ni Rafael. Nawawala sa sarili. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dahil sa pekeng pagbubuntis mo, nawala sa akin ang lahat. Ang dalawang taong minsan nagmahalan ay nagkakasakitan. Na parang mga hayop, hinila ni Bianca ang buhok ni Rafael. Habang siya ay sinusuntok at sinisipa ng walang tigil. Tama na, sigaw ko. Huminto sila. Gusto niyong magpatayan? Gawin niyo sa labas. Huwag niyo nang dungisan pa ang bahay na ito. Binitawan ni Rafael si Bianca. Gumapang siya palapit sa akin. Sugatan ang kanyang mukha. Clara, patawarin mo ako. Kausapin mo ang iyong mga magulang. Hayaan nilang ibenta ang lupain para bayaran ang aking mga utang. Pangako ko, magbabago ako. Hanggang sa huli, iniisip pa rin niya ang lupain. Gusto niya kaming isama sa kanyang pagbagsak. Umatras ako. Tingnan mo ang iyong sarili, Rafael. Sa anong karapatan ka humihingi ng pabor? Ang lupaing iyon ay buhay ng aking mga magulang. Ngunit ako ang ama ni Andrea. Hahayaan mo ba akong makulong? Umiyak siya. Ngumiti ako ng mapait. Mula sa aking bag kinuha ko ang resulta ng isang fit test. Ibinato ko sa kanyang mukha. Sabi mo ama ka niya. Ngunit minsan mo siyang pinagdudahan.
Hinayaan mong saktan siya ng iyong kabit. Tingnan mo iyan. Si Andrea ay 100% anak mo. Ngunit simula ngayon, wala na siyang amang tulad mo. Kinuha niya ang papel. At ang mga salitang key paternity confirm ay parang isang huling sampal sa kanyang pagkatao. Humagulgol siya. Tiningnan ko si Bianca. Kunin mo ang iyong packing bag. At ang iyong sirang relo. Iyan lang ang nararapat sa iyo. Umalis ka na. Tumayo si Bianca. Tahimik. At umalis. Dinaanan ang mga tsismosang kapitbahay. Clara, wag mo akong iwan, pakiusap ni Rafael. Tumalikod ako. At naglakad patungo sa kotse. Kung saan naghihintay si Rico. Ang kaso natin ay nasa korte. Hintayin mo ang iyong sentensya. Tapos na tayo, Rafael. Huwag ka nang magpakita sa aming buhay. Sumakay ako sa kotse. Sa salamin. Nakita ko si Rafael. Nakaluhod pa rin. Mag-isa. Sa ilalim ng ulan. Tara na, Rico, sabi ko. Okay ka lang, tanong niya. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong gaan. 3 buwan ang lumipas. Sa araw ng paglilitis, si Rafael ay sinentensyahan ng 5 taong pagkakakulong. Habang inilalabas siya sa korte, nagkatinginan kami. Isang tingin na puno ng pagsisisi. Na sinagot ko ng isang tingin ng kapayapaan. Tapos na ang lahat. Si Bianca, pagkatapos ng iskandalo, ay hindi na makahanap ng trabaho. Nalaman kong napilitan siyang magtrabaho sa isang karaoke bar para bayaran ang kanyang mga utang. Isang araw, nakita ko sa social media ang isang video. Isang babae na pinapahira ng sili sa bibig ng mga asawa ng kanyang mga kliyente. Kahit malabo ang imahe, alam kong siya iyon. Si Aling Nena, pagkatapos ng atake sa puso, ay naparalisa. Dahil wala nang mag-aalaga sa kanya, dinala ko siya sa isang nursing home. Sa kabila ng lahat ng masamang nagawa niya, hindi ko siya kayang pabayaan. Isang araw, binisita ko siya. Umiiyak. Humingi siya ng tawad sa akin. At kay Andrea. Namatay siya ng payapa sa aking mga bisig. 2 taon ang lumipas. Mama, bilisan mo. Mahuhuli na tayo sa inauguration, sigaw ni Andrea. Ngayon, isang masayahing teenager. Umiti ako. Ngayon ang pagbubukas ng 3 branch ng aking restaurant. Ang tea kusina ni Clara. Sa tulong ni Rico at ng aking mga magulang. Muli kong binuo ang aking buhay. Hindi na ako isang babae na ang mundo ay umiikot sa kanyang asawa. Kundi isang matagumpay na negosyante. Sa labas, naghihintay si Rico. Gwapo sa kanyang suit. Napakaganda mo, boss, bati niya. Sa loob ng 2 taon, hindi niya ako iniwan. Hinintay niya akong gumaling. Bago kami pumunta sa restaurant, dumaan kami sa sementeryo. Naglagay ako ng mga bulaklak sa puntod ni Aling Nena. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Kundi para sa akin, sa restaurant, sa gitna ng mga palakpakan, pinutol ko ang pulang ribbon. Niyakap ako ni Andrea. Mama, sobrang proud ako sa iyo. Lumapit si Rico. At hinawakan ang aking kamay. Clara, sabi niya. Ngayon na mayroon ka ng 3 sangay, hindi mo ba naisip na magbukas ng isa pang sangay para sa iyong buhay? Isang sangay na tayo ang mamamahala. Tayong 2. Tumawa ako. Isang tawa na matagal nang nawala. Pag-aaralan ko ang iyong business proposal. Ngunit posibleng aprubahan ko ito agad. Nagtawanan kaming lahat. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi sa paghawak ng isang lalaki, kundi sa paghahanap at pagpapanatili ng sarili niyang halaga. Tapos na ang masakit na nakaraan. Sa harapan ko, isang bagong landas ang naghihintay. Puno ng liwanag at pag-asa, na lamarka ng sakit ko ang galit.
Ngunit natuto akong unawain ang pagmamahal ng isang magulang. Kahit na ito ay bulag kung minsan. Nakita ko ang pinsala ng pagkontrol. At ang kahalagahan ng pagrespeto sa sariling landas ng bawat isa. Ang tunay na pundasyon ng pamilya ay hindi sa mga utang o mga pangalan, kundi sa pag-unawa at pagtanggap ng bawat isa. Si Rafael, sa kanyang paghahanap ng kaligayahan, ay nawalan ng lahat. Nagturo ito sa akin na ang utang na loob at pananagutan ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi isang karapatan, kundi isang regalo na dapat pahalagahan. Sana'y makahanap siya ng kapayapaan sa kanyang pag-iisip. At si Andrea, ngayon ay lumalaki na may alam sa halaga ng bawat pagmamahal. Hindi ako naghiganti para sirain sila, kundi para hanapin ang hustisya at ang sarili kong kapayapaan. Sa aking katahimikan, natutunan ko na ang kabutihan ay may hangganan. At kung minsan, ang matalinong paghihiganti ay isang anyo ng paggising sa moralidad. Ngayon, ang nakaraan ay tapos na. Sa harapan ko, isang bagong landas ang naghihintay. Puno ng liwanag at pag-asa. At ito ay aking kwento. Isang kwento ng isang babae na natuto na tahimik na sumagot, at doon nagtatapos ang aking kwento. Hindi sa isang malakas na sigaw ng tagumpay, kundi sa isang tahimik na paghinga ng kapayapaan. Ang katahimikan na minsan kong naging sandata ay siya na ring naghatid sa akin sa isang payapang simula. Alam kong bawat isa sa atin ay may daladalang mga bigat at mga aral. Kung mayroong isang bahagi ng aking pinagdaanan na nanatili sa inyong puso, isang salita o isang damdamin, malugod kong babasahin ang inyong mga ibabahagi sa ibaba. Para sa mga susunod pang pagkakataon na magbahagi tayo ng mga ganitong paglalakbay, mga kwentong isinasalaysay sa pagitan ng luha at katahimikan, sana ay muli tayong magkasama. Mag-subscribe lamang po kayo sa ating munting espasyo, ang luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.